Dito ay nagsimula ng lumaban si Ippo para sa una niyang pagdepensa sa title, na nakuha niya kay Sendo. 俺は必殺電気ロールが使ってる挑戦者悶絶した電気ロール殺防衛に向けて怒涛のラッシュおいよ定めろ Sa huli ay si Ippo ang tinanghal na panalo gamit ang kanyang Dempsey. Pagkatapos ng laban ay umuwi si Ippo para tulungan ang kanyang ina sa kanilang family business. Sa mga sumunod na araw ay naging abala ang lahat para sa kani-kanilang darating na laban. Maya-maya ay pinag-usapan ni Yogi, Shinoda at Kamogawa, ang nalalapit na pagkakaroon ng world title fight ni Takamura. Samantala, sa parehong oras, nasa paliguan sina Aoki, Takamura at Ippo. Dito ay kinukumbinsi nila si Ippo na magtapat na ng nararamdaman kay Kumi, kaso natakot si Ippo nang biruin siya ni Takamura na hindi ito magugustuhan ni Mashiba. Si Kimura ay kasalukuyang nakikipag-sparring kay Miyata sa darating nitong laban sa OPBF title. Kagaya ng dati ay nahihirapan pa rin si Miyata sa pagpapakondisyon, dahil dito ay napag-usapan nila ang makakalaban ni Miyata para sa title, na kilala sa tawag na Crocodile. Pinakita si Crocodile at talagang malakas ito. Pinagmamalaki ng manager nito na si Mr. Sakaguchi ang sikretong sandata ni Crocodile, ang Bloody Cross. Pero nayayabangan dito sila Marie at Mr. Fuji dahil sa pangmamaliit nito sa mga boksingerong Japanese. Nagpunta si Mr. Fuji sa Kamogawa Gym, upang sabihin sa kanila ang tungkol sa Bloody Cross na pinagmamalaki ni Mr. Sakaguchi. Si Miyata ay abala sa pagja-jogging para makuha ang kanyang timbang. Dumating na ang araw ng weigh-in at si Miyata ay may magandang timbang para dito, samantala sinabihan siya ni Mr. Sakaguchi na masasayang lang ang pagpapakahirap niya sa pagkuha ng timbang dahil pababagsakin lamang siya ni Crocodile. Pero sinagot lamang ito ni Miyata, na siya ang mananalo sa laban para makuha ang title. こだわ幕の内一歩騒ぎ上回るスケールで帰国 OPBF ランキング1位帰ってきた OPBF チャンピオンアーニー・クロコダイル Dumating na ang araw ng laban ni Miyata, kontra kay Crocodile. Ang dalawang mandirigma ay pinakilala sa ibabaw ng ring, nag-umpisa ang laban nang tumunog ang kampana. Dito ay batak na umatake si Crocodile, na nagpahirap kay Miyata. 襲いかかる挑戦者いきなりロープを背負ってしまった Pero kahit na ganun ay nagawa pa ring makatakas ni Miyata. Napansin ni Crocodile na magaling umiwas si Miyata, kaya sinubukan ulit ni Crocodile ang pag-atake, pero mas naging seryoso na siya sa pagkakataong ito. Dahil dito ay mas lalong nahirapan sa pagdepensa si Miyata. Pero nagulat ang lot nang makipagsabayan pa rin ito. Dito ay binago ni Miyata ang kanyang stances na tinatawag na Detroit. Dahil sa ginawang cross-counter ni Miyata ay bumagsak si Crocodile na labis na kinagulat ng lahat. Sa kabila noon ay nagawa pa rin itong bumangon pagkatapos ay tumunog na ang kampana. Sa corner ni Miyata sa kabila ng kalamangan ay pinayuhan pa rin ito ng kanyang ama na mag-ingat. Sa kabilang corner naman ay nakakatamdam ng frustration si Crocodile dahil sa pagkabagsak niya, pero binabalak nitong hulihin si Miyata gamit ang Bloody Cross. Nagumpisa na ang round 2, naging batak sa pag-atake si Miyata. Ginawa ulit ni Miyata ang cross-counter pero nagkamali siya dahil napaghandaan na ito ni Crocodile. 受けたのは挑戦者だ Bagsak si Miyata pero nakabangon ito dahil sa determination. Sa kabila ng pagkahilo ay sinubukan ulit ni Miyata ang perpektong cross-counter pero nabigo ulit siya. 完璧なタイミングだもらった 右が顎を跳ね上げる出してたってのかよあダウン挑戦者2度目のダウンチャンピオンの底 Dahil sa frustration ay pinagsusuntok ni Miyata ang sahig at sinasabing hindi pwedeng dito magtapos ang laban. いいことはないぜプライドごと根こそぎなぎ倒された気分だ
Dito ay labis ang tuwa ni Mr. Sakaguchi dahil sa pagbagsak ni Miyata. Pero kahit na ganun ay nagawa pa ring bumangon ni Miyata. Batak na sumugod si Crocodile dahil sa pag-aakalang wala ng lakas si Miyata pero nakakabawi pa rin ito. 逃げない真っ向から打ち返さ合わせられる Bago matapos ang laban ay bumagsak ulit si Miyata pero hindi ito tinawagan ng referee ng knockdown. Nasabi ni Takamura na labis nang natatapakan ng pride ni Miyata sa labang ito. Sa corner ni Crocodile ay tuwang-tuwa si Sakaguchi habang minamaliit si Miyata, pero naasar sa kanya si Crocodile dahil nakuha ni Miyata ang respeto nito. Sa kabilang corner ay umaasa na lamang si Miyata na makagawa siya ng lucky punch dahil hindi na gumagana ang counter niya. Pero sinabi ng kanyang ama na hindi nagpapakamatay ang isang boksingero sa training para umasa lamang sa lucky punch. Dahil dito ay lumakas ang loob ni Miyata. Bago magumpisa ang round 3 ay nagpasalamat si Miyata sa kanyang ama. Bumanat kaagad ng infighting si Miyata na nagresulta sa isang palitan. いきなりチャンピオンを捉えたさあ試合だ際どいパンチが乱れる鮮やかボディーだ深々と突き刺さった的肉体的ダメージで立ち直れないあとは意識を断ち切り投手を Pero dahil sa determination ay nagulat si Crocodile na sumusuntok pa rin si Miyata kahit na sobrang mahina na. Dito ay for the flashback si Miyata sa mga pangako niya kay Ippo. Sinubukan ulit gamitin ni Crocodile ang Bloody Cross pero natapos ang round. Sa corner ay pinagagalitan siya ni Mr. Sakaguchi dahil pinatatagal niya pa ang laban. Pero sinabi ni Crocodile na huwag kang mag-alala dahil tatapusin na niya ang laban sa susunod na round. Pagkatapos ay tinanggal niya na bilang coach niya si Mr. Sakaguchi, dahil puro pera lamang daw ang nasa isip nito. Samantalang sa corner ni Miyata ay iniisip nitong isang solidong suntok lamang ang kailangan niya, at ibubuhos niya ang lahat ng lakas niya para dito. Sa umpisa ng round ay hinamon kaagad ni Miyata si Crocodile na atakihin siya. ゴールだ左右際どいパンチが空を切るよしありがてえぜ俺のダメージを100も承知で付き合ってく Nasabi ni Takamura na susubok pa ng isang counter si Miyata. チャンピオンガードの上から連打単独は時間の問題浮き上がった顎に打ち下ろした右行け押し戻されて Bumagsak si Crocodile dahil sa ginawang pagpuwersa ni Miyata. Labis itong kinagulat nila Ippo. Dito ay pinilit pang bumangon ni Crocodile pero hindi na nito kinaya, dahil dito ay si Miyata ang bagong kampyon ng OPBF title. Ngayon ay handa na si Miyata na harapin si Ippo sa isang laban. Pagkatapos ng laban, pinagkaguluhan ng maraming reporter si Miyata para tanungin tungkol sa nangyari sa kanyang laban. Pero pinaalis ang mga ito ng kanyang ama, at sinabing pagpahingahin muna si Miyata at sa susunod na lang magsigawa ng panayam. Maya-maya pa ay pinuntahan siya ni Fuji para ibalita na iniwan na ni Crocodile si Mr. Sakaguchi dahil mukha raw itong pera. Paglabas ni Miyata sa arena ay nakausap niya dito si Crocodile. Naitanong ni Crocodile kung anong naging inspirasyon ni Miyata sa naging laban nila, sinabi ni Miyata ang tungkol sa naging pangako niya kay Ippo. Pagkatapos ay binati siya nito at nagpaalam na rin ito. Dito ay nag-uusap rin sila Ippo tungkol sa hindi kapani-paniwalang improvement ni Miyata, pero nasabi ni Takamura na ito ay simula pa lang. Samantala sa Komogawa Gym, ay ibinalita ni Marie ang lahat ng malalaking laban na magaganap sa hinaharap. Dito ay napag-usapan nila si Ricardo Martinez, naniniwala si Ippo na magagawa ni dati na manalo. Kaso nagulat siya nang pinakita ni Marie record ni Ricardo, na walang talo at sinabing ito ay parang perpektong boksingero. Dahil dito ay gustong malaman ni Ippo kung paano ito lumaban. Sinabi ni Komogawa na kasalukuyang nandito sa Japan si Ricardo Martinez. At ito ay gustong makipag-sparring sa JBC Featherweight Champion. 僕ですかやりますやりたいですどこまで通用するか本気で Si Ippo ay kasamang naglalayag si Yumezawa, para tulungan ito sa trabaho. Ngunit pinipilit ni Yumezawa si Ippo na mag-practice na lamang.
Dahil dito ay napag-usapan nila ang nalalapit na paghaharap ni Ipo at Ricardo Martinez. Pero sinabi ni Ipo na sa isang sparring pa lamang niya makakaharap si Ricardo, pero naniniwala si Ipo na malayo ang agwat ni Ricardo sa skill sa kanya. Pero kahit na ganun ay naniniwala siyang tao lamang ito at may kahinaan pa rin. Si Ricardo ay nasa Japan na at abala sa mga sparring session. Sa mga sumunod na araw ay dumating na ang oras ng pakikipag-sparring ni Ipo kay Ricardo. Nagpunta sila doon kasama si Komogawa. Pagdating doon ay nakita nila na anden si Fuji at Nakaday. Dito ay kinakabahan si Ipo nang mapanood ang ilang sparring ni Ricardo. Hindi sinuot ni Ipo ang headgear, dahil gusto niyang makita kung gaano kalakas si Ricardo. Nagsimula na ang laban sa sparring. Ginamit kaagad ni Ipo ang kanyang peekaboo style. 懐に潜り込むんだ。伸びてから避けるというのは不可能に近い。チャンピオンの左は肩も肘も動かさず、最短距離を飛んでからそこからもう一伸びする。何も当たらない。一発当てるどころじゃない。丁寧にブロックして。チャンピオンでもあれが決まれば、これだけ幻惑すれば一発ぐらい。 Huminto si Ricardo, at pinuntahan si Bill at sinabing ayaw niyang durugan ang pride ng kampyon. Pumunta si Komogawa sa ring at sinabing tapos na ang sparring bata. Biglang natauhan si Ipo, mula sa pagiging unconscious at walang maalala. Nagpasalamat si Ipo kay Ricardo at lumabas ng ring para magpalit ng damit. Sinabi ni Bill na nagulat siya nang makita ang isang taong may kakayahang gumamit ng Dempsey roll. Pagkatapos noon nang umuwi si Ipo, sinabi ni Hiroko na basag-basag ang mukha ni Ipo, hanggang sa pumunta siya sa salamin at nakita niya ang kanyang mukha. Dito ay hindi makapaniwala si Ipo na nakuha niya lamang ito gamit ang kaliwa ni Ricardo. Kinabukasan, sa gym, nakita ni Naoki at Kimura ang magazine, ang balitang tinapos lamang ni Ricardo ang kampyon na si Ipo gamit lamang ang kaliwang kamay. Dahil dito ay nakaramdam ng konting hiya si Ipo para sa pride ng boxing sa Japan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa gym ni Dati at nakita niyang nakikipag-sparring si Dati kay Miyata, ang PBF featherweight champion. Pagkatapos noon ay lumabas si Miyata at nakita niya si Ipo na nakaupo sa gedli. Dito ay nag-usap sila ni Ipo tungkol sa naganap na kanya-kanyang sparring, dahil dito ay napagtanto nila na mahina pa sila. Dito ay pinakilala ang mga mandirigma sa mga mamamahayag, pagkatapos ng wig-in, sa press conference. Tumayo si Dati at pinasalamatan si Ricardo Martinez dahil tinanggap nito ang hamon niya at sinabing hinatid nito ang belt mula sa Mexico patungong Japan. Pagkatapos ay si Ricardo naman ang tumayo para magbigay ng panayam sa mga manunod, sabay sinabing wala siyang expectation na mataas para kay Dati. Dahil dito ay nagkakainitin na ang dalawa pero sa huli ay nagkamayan pa rin sila. Natapos ang komperensya, habang si Ipo ay abala sa panunood mula sa TV, at halos hindi makahinga dahil sa sobrang intense ng kaganapan. Maya-maya pa ay tumunog ang telepono, at agad itong pinuntahan ni Ipo. Si Takamura ang tumawag sa kanya, para sabihin kay Ipo, na pumunta sa lugar na kinaroroonan niya. Maya-maya ay dumating si Dati na kasalukuyang nagja-jogging. Napag-usapan nila si Ricardo, ang legendary champion. Bago tuluyang lumayo si Dati ay sinigawan ito ni Ipo, na naniniwala siyang si Dati ang mananalo sa laban bukas, kaso sa ingay niya ay binanatan siya ni Takamura. Kinagabihan ay nag-usap sila ng kanyang asawa tungkol sa magiging laban. Dito ay inalala ni Dati ang masaklap niyang pagkatalo kay Ricardo at sinigurong siya ang mananalo sa laban bukas. Dumating na ang oras para sa laban. Sa Ryogoku Arena, handa na ang lahat para sa laban, at napakaraming tao. Sinabi ni Takamura na hindi ito isang ordinaryong title match, dahil si Dati ay isang magaling na Japanese boxer, ay lumalaban sa alamat na si Ricardo. Pagkatapos sa arena, ipinakita nila ang unang title match ni Dati laban kay Ricardo, kung saan madali siyang natalo, hanggang sa pinakahuling title match ni Dati laban kay Ipo. Tumayo si Ipo, at pumunta sa kwarto nila Dati.
Naroon si Aiko at ang kanyang anak na si Yuji at habang nakikipag-usap si Ippo kay Yuji, bumukas ang pinto at lumabas si Dati at sinabi nitong hihintayin niya si Ippo sa world stage. Sa pagpasok ng mga mandirigma, sa blue corner ay si Dati at sa red corner ay si Ricardo, kasama ang kampyon, itinataas ang bandila ng Mexico sa Japanese ring. さあ始まりました WBA 世界フェNag-umpisa ang round 1, maganda ang naging panimula ni Dati. 早くもロープに押し込んだいきなりタイムスリップさせてくれたぜ Pero nagulat ang lahat nang mabilis lang nakaalis si Ricardo sa tali. Nagpalitan sila ng mga atake bago magtapos ang round. 両者の左が交錯かすかにここでゴング第1ラウンド終了 Dito ay nasabi ni Takamura, na nakaangat sa score si Dati sa unang round, pero sa tingin niya ay sa susunod na round, ay gagamitin na nila ang kaliwang kamay nila, at pwedeng matapos ang laban ng instant. Sa corner ni Dati ay pinag-iingat siya ng coach niya, pero sinabi ni Dati na huwag mag-alala, dahil nag-improve na siya sa loob ng 7 taon. Sa red corner naman ay confident pa rin si Ricardo, na walang laban sa kanya si Dati, at magkakaalaman ito sa susunod na round. Sa pag-uumpisa ng round 2 ay nasabi ni Takamura, na dito na magkakaalaman dahil sa round na ito natalo ni Ricardo si Dati. いきなり右だと振りがでけえよ 当たったか Si Dati naman ang nasa tali at napre-pressure sa mga atake ni Ricardo. 挑戦者のガードが下がった ズバリだぜ駆け引き上手はてめえだけじゃ Napuruhan sa sikmura si Dati dahil sa feint na ginawa ni Ricardo. Pero kahit na ganun ay hindi nagpatalo si Dati at bumawi. Nauwi sa magandang suntukan ang mga pag-atake nila sa bawat isa. 千人矢が放たれた頭蓋が歪むような巨大スター挑戦者意地の反撃壮絶な打ち合いだレフェリーが割って入った第2ラウンド終了 Sa blue corner ay masaya si Dati dahil napatunayan niyang hindi na siya tulad ng dati na mahinang nilalang. Sa red corner naman ay nagulat si Ricardo sa improvement ni Dati, dahil dito ay nagpas siya si Ricardo na bumalik sa dati niyang style sa pakikipaglaban. Pagtunog pa lang ng kampana ay sumugod kaagad si Ricardo. 打ち返そうにもさっきまでとタイミングが違う Dahil dito ay nasabi ni Takamura na ito ang totoong mukha ni Ricardo Martinez. Nasabi ni Bill sa Gedli, na ang atake ni Ricardo ay perpektong pagsasanib ng science at violence. どのみちリングには逃げ場はねえんだとことん噛み合ってやるようわ Nasabi ni Takamura na lumilitaw na ang agwat ni Dati at Ricardo pagdating sa skill. Sa blue corner ay talagang napuruhan si Dati. Samantalang sa red corner naman ay namamangha si Ricardo sa pinapakitang determination ni Dati. Sinabi ni Takamura na hindi nagagawa ni Dati ang heartbreaking shot, dahil nakafocus si Dati na protektahan ang kanyang ulo. Nagpatuloy ang pagbanat ni Ricardo kay Dati, hanggang nakahanap ng pagkakataon na magamit niya ang heartbreaking shot. 挑戦者チャンスハンドブレイクショット Nagamit ni Dati ang heartbreaking shot kaso nagawa itong madepensahan ni Ricardo gamit ang elbow. 最悪だ読まれたか偶然かわからねえがまだ力を残していたとは怒涛のラッシュこのままフィニッシュか Dahil dito ay nagkanda bali-bali na ang mga buto ni Dati sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pagkatapos ng laban ay napanghihinaan na ng loob si Dati, pero nagulat si Dati nang bigla siyang lapitan ni Aiko. Sinabi nito na ituloy lamang ang pakikipaglaban at handa siyang suportahan nito hanggang sa huli. Dahil dito ay muling lumakas ang loob ni Dati. Sa kampo ni Ricardo ay sinabi nito na ang kanyang trabaho ay pigilang magmilagro si Dati, na pwede nitong magawa dahil sa matinding determination. Nang mag-umpisa ang round ay bumuhos ang suporta ng mga tao kay Dati. Sa kabila ng mga injury ni Dati ay nagagawa pa rin itong makabawi na labis na kinagulat ni Ricardo. Sa gitna ng laban ay nag-flashback kay Dati ang mga masasayang alaala ng pagsasama nila ni Aiko. 正解だ
俺の世界タイトルマッチがついに決まった この調子じゃ Dahil dito ay hindi hahayaan ni Dati na mapahiya siya sa harapan ng kanyang asawa. 俺が俺であることなんだ骨の砕ける手を左 Nagawang mapahinto ni Dati ang puso ni Ricardo. Ngunit hindi ito naging epektibo, dahil mahina ang nagawang suntok ni Dati. Nagpasalamat si Ricardo sa pinakitang determination ni Dati sa laban at nagpaalam na, bago siya tapusin. 国で出会った侍だと チャンピオン 試合終了倒れると同時に手がひらがえる伊達さんやっぱり Kinabukasan ay labis na kinalungkot ni Ippo ang mga pangyayari, dahil dito ay pinayuhan siya ni Takamura na bisitahin si Dati sa ospital. Pagdating ni Ippo sa ospital ay kinamayan siya ni Dati at parang pinapasa nito sa kanya ang pagtalo kay Ricardo Martinez. Bago siya umalis ay nakiusap sa kanya ang anak ni Dati, na ipaghiganti ang kanyang ama, ngunit sinabi ni Ippo na hindi pa siya handa sa ngayon. 幕内さんは今の Pagbalik ni Ippo ay nakausap niya sila Takamura, dito ay napag-usapan nila ang susunod na makakalaban ni Ippo na ang pangalan ay Hammer Now. Kinabukasan ay habang abala ang lahat sa pagsasanay ay biglang may dumating na isang lalaki sa Komogawa Gym. Pinakilala ito ni Yogi bilang si Itadaki, na isang elite amateur boxer. Nang dumating si Takamura ay gusto sana nitong maging tagasunod si Itadaki, pero dahil sa malapit ang timbang nito kay Ippo ay naging tagasunod ito ni Ippo. 先輩飛ばしすぎですよこの厳しさってやつよゲロ吐いてのたうち回り Habang nagjo-jogging sila ay naalala nila Takamura si Suka Michi kay Itagaki. Pagbalik nila sa gym ay pinanood nila ang mga laban ni Hammer Now, at labis na nagulat ang lahat nang makilala nila ito bilang si Suka Michi. まさか本名は山田直道怖えじゃねえか街で会ったら道開けちゃうよでもですね Sinabi ni Itagaki na mukhang baguhan lang si Suka Michi at easy win lang ito kay Ippo, pero hindi nagpapakakampante si Ippo. Pagkalis ni Ippo ay napag-usapan nila na pwedeng mahirapan dito si Ippo, dahil sa ngayon lamang siya nakakalaban ng dati niyang kaibigan. Pag-uwi habang nanonood si Ippo ay naalala niya ang mga pinagsamahan nila ni Suka Michi, at masaya siya sa improvement nito. Dahil dito ay nagtataka siya kung bakit gusto siya nitong makalaban. Si Suka Michi ay kailangang lumipat ng gym para humanap ng makakaspari. Nang matanong siya ng kanyang coach kung bakit nagmamadali itong makaharap si Ippo, ay sumagot lamang ito na kaya niyang pabagsakin si Ippo. Kinagabihan ay pinuntahan sila ni Mari sa gym, dito ay nalaman nila Aoki kung saan kasalukuyang nagsasanay si Suka Michi, pinuntahan ito nila Aoki at Kimura. Pero nagulat sila na hindi lang pala itsura ang nagbago dito, kundi pati ang pag-uugali, dahil mayabang na ito. じゃねえぞあ Sa daan ay nakipag-usap si Ippo kay Mari, alam ni Mari na naiilang si Ippo na makalaban si Hammer Now, dahil sa kanilang malalim na pinagsamahan. Dahil dito ay kinwento nito sa kanya na si Hammer Now ay hindi nagaya ng dati, nagbago ito mula noong napasama ito sa isang underground na labanan, labis ang pagkagulat ni Ippo sa mga nalaman niya. 撃たれてボロボロになって Kinabukasan ay nagsumbong kay Ippo si Aoki at sinabi nito na talunin niya ang mayabang na si Hammer Now. Dahil dito ay lalong gumulo ang isipan ni Ippo dahil parang naawa siya kay Hammer Now sa kabila ng pagiging mayabang nito. Kinagabihan ay pinag-isipan ng mabuti ni Ippo ang mga bagay-bagay. Kinabukasan ay buo na ang desisyon ni Ippo na harapin sa tutuhanang labanan si Hammer Now. 撃てます の思いに応えるよボロボロになって
Pero sa kabila noon ay napapaisip pa rin sila Takamura kung anong reaksyon ni Ippo, kung makaharap niya na ng personal si Hammer Now. Dumating na ang araw ng weigh-in, at pilit na tinatanim ni Ippo sa kanyang isipan na hindi si Sukamichi ang makakaharap niya, kundi si Hammer Now. Pagkatapos ng weigh-in ay nakipagkamay si Ippo kay Hammer Now, pero tinanggihan siya nito, sabay sinabing dati ay kuya-kuyahan lang kita, at ngayon ay ibibigay muna sa akin ang belt. Pero matapang rin itong sinagot ni Ippo na sinabing hindi siya nagpakahirap magsanay para ibigay ito ng ganun-ganun lang. Dumating na ang araw ng laban at dito ay unang lalaban si Aoki, mayabang ito na sinabing kayang-kaya niya ang kalaban niya, dahil rank 10 lang daw ito sa Philippine boxing. Dito ay naisip ni Ippo na ang daming nagbago kay Sukamichi sa loob lamang ng 2 taon. Habang sa locker naman ni Hammer Now ay hindi nito maitago ang pagiging kabado. Dito ay pinagtapat ni Sukamichi na sa kabila ng mga pinagdaanan niya, ay hindi pa rin siya tuluyang nagbago at nagtatapang-tapangan lamang siya sa harap ni Ippo, at malaki pa rin ang paghanga niya dito. Pagkatapos ay sinabing alam niyang maiksi lamang ang career niya sa boxing, dahil sa mga pinsalang natatamo niya sa bawat laban. Kaya magre-retiro na siya pagkatapos ng laban kay Ippo. Pinakitang nagawang manalo ni Aoki pero pinagbabato ito ng mga tao, dahil pangit ang laban nito. Nakahanda nang magtungo sa ring si Hammer Now pero hindi pa rin ito kalmado. しとけ試合前に今朝いかれちまうべ Ngunit paglabas niya ay lumakas ang loob niya, nang makitang meron siyang taga-suporta. 試合さわればおめえがチャンピオンだひときわ大きな声援ドラゴンと挑戦者として睨み合うしかし両者の目に